Attorney Ricky Tumutolgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa bago kong segment dito sa Attorney Ricky Tumutolgo YouTube channel at sa Attorney Ricky Tumutolgo Meta or Facebook page. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa Attorney Ricky Tumutolgo YouTube channel, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa Attorney Ricky Tumutolgo Facebook or Meta page, follow na po kayo. Ito pong aking bagong segment na ito, dito nyo po ito mapapanood. Ang take ko at ni Attorney Ricky Tumutolgo. Ano po itong ang take ko? Marami kasing nagtatanong sa akin, Attorney, anong take mo sa ganito? Anong take mo sa nangyaring ito? Yun, para mayroon na tayong segment na tinatalakayan. Ito na po yun, ang take ko ni Attorney Ricky Tumutolgo. Okay? O ito, simula pa lang ng taon simula pa lang ng taon, mainit na kaagad si Yusek Castro kay Sara Duterte. Ha? Ha? Unang araw ng taon, talagang ang bira ni Yusek Claire Castro kay Sara Duterte. Matindi. ha? Anyway, reaction naman talaga yon ni Yusek Claire Castro sa New Year's Day message. So, mayroong New Year's Day message kasi si Sara Duterte. Ang New Year's Day message ni Sara, ang sabi niya, yung ano, sabi nga sa clean slate. Simulan natin ang 2026 ng panibago, Magsimula tayo sa 2026, bago, para sa mas magandang Pilipinas itong 2026 na 'to. Clean slate. Oh. Ngayon, yun ang binigyan ng reaksyon ni Yusek Claire Castro, yung sinabi ni Sara na magsimula tayo ng clean slate para sa 2026. Ngayon, ang sabi ni Yusek Claire Castro, tama naman yung sinasabi ni Sara na clean slate. Pero simulan na daw muna ni Sara sa sarili niya. Yun ang banat ni Yusek Claire Castro. Simulan na daw ni Sara ang sinasabi niyang clean slate sa sarili niya. Marami daw na mga issue sa kanya. Kay Sara Duterte. Maraming mga issues dito. Ano niya na? Siya na mismo, ayon kay Yusek Claire Castro, simulan niya nang sagutin ang mga ito, ang mga issues na ito. Yung issue ng confidential funds. Yung marami pang mga issue sa kanya. Sagutin niya na ito para maging totoo yung simula ng 2026 na clean slate na sinasabi ni Sara. Kumbaga, ang sinasabi ni Yusek Claire Castro, ang clean slate, simulan mo sa sarili mo. Wala pang reaksyon si Sara Duterte diyan sa sinabi na yan ni Yusek Claire Castro. Wala pa. Mainit bago pa siya nagbigay ng ganyang reaksyon, mainit na nga ang issue sa kanilang dalawa Mainit na yung issue sa kanilang dalawa. Nung Pasko, mainit na kasi ito naman kasing si Sara Duterte, tinanong ng media, hindi mo bababatiin si ang Pangulo? Hindi mo bababatiin ng Merry Christmas man lang? Yung reaksyon sa mukha ni Sara, talagang galit. Makita mo sa reaksyon ni Sara, galit. Sabi niya, bakit ko siya babatiin? Hindi ko nga siya binati bago ang Pasko, bakit ko siya babatiin sa Pasko? At saka pag binati ko ba siya, magbabago siya? Yun, yung nakikita mo yung sa reaksyon ni Sara doon naman nag-react si Yusek Claire Castro. Sabi ni Yusek Claire Castro, ano yan ang mukha ni VP Sara daw kapag nagagalit, mayroon daw kapareho. Hindi niya binanggit yung pangalan pero pinakita niya yung picture. Yung murderer na manika. Yung manika na murderer si Chucky. Kaya ngayon, mainit si Yusek Claire Castro sa mga DDS. Mayroon ngang nagtutulak sa kanya na ipadisbar siya
Kasi unethical daw yun sa isang abogado, yung ginawa niya, yung sinabi niya na yun tungkol sa vice president. Pero ang depensa naman ni Yusek Claire Castro, mas matindi pa nga ang ginawa ni Sara. Nagbanta siya na papatayin ang presidente. Ipapapatay ang presidente, ang First Lady at si dating Speaker Martin Romualdez. Ay di ba mas malalaan niya yon? Alin bang mas malala? Yung magsabi ako na tungkol dun sa kay Chucky o yung bantaan mo ang presidente na ipapapatay mo ito? Yun, yun naman yung resmack ni Yusek Claire Castro. Mainit pa nga yung issue na yan sa Chucky, yung Chucky doll na yan, yung manika na yan. Lumabas na naman itong reaction ni Yusek Claire Castro. Ayan, ngayon na yan, sa New Year's Day message ni Sara. Talagang si Yusek Claire Castro, pag may gusto siyang sabihin sa mga sinasabi ni Sara, pag may reaction siya, talagang sinasabi niya kaagad. Mainit ang niya ni Yusek Claire Castro eh. Kaya galit na galit sa kanya ang mga DDS. Kasi nakikibardagulan talaga siya. Pinapatulan niya talaga ang ng mga DDS. Yung mga dati kasing spokespersons ng Malacanang, yung mga dating press secretaries, tahimik eh. Si Cheroy Garafil. Yung dating PCO secretary, Midyaman yon, DCRH yon. May programa sa DCRH yon, si Cesar Chavez. Magaling sanang Midyaman yon. Pero hindi niya naman masagot yung mga issue laban sa presidente. Ito talagang si Yusek Claire Castro, talagang sinasagot ang lahat ng issue. Minsan nga sumusubra na rin eh. Talagang lahat binabanatan, lahat kinukomentaryuhan eh. Kaya nga minsan, nagre-react din tayo, unsolicited advice. Sabi natin, Yusek Claire, wag mo na tong patulan, wag mo na tong, kasi yan eh, ibahin mo yung vlog mo kaysa dun sa tagapagsalita ka ng presidente. Pero mayroon na siyang disclaimer si Yusek Claire Castro dun sa vlog niya eh. Sabi niya, may disclaimer doon. Parang ang mga sinasabi niya doon sa vlog niya, hindi ibig sabihin na yun ay stand ng Malacanang, ng palasyo, o ng presidente, o ng opisina niya, ng Presidential Communications Office. Mayroon siyang ganung disclaimer eh. Ay kasi nga, marami siyang mga comments na sinasabi niya doon sa vlog niya. Pinipick up ng media yun. Tapos, sasabihin ng media, sabi ng palasyo, hindi naman hindi naman niya sinabi yon bilang spokesperson, kundi sinabi niya yon dun sa vlog, dun sa vlog niya. Kaya mayroong disclaimer si Yusek Claire Castro doon. Minsan kasi talagang matindi ang mga banat ni Yusek Claire Castro. Hindi na pang presidential spokesperson lang, pang vlogger na. Kaya doon sa vlog niya, mayroong disclaimer. Na yung mga sinasabi niya daw doon, hindi ibig sabihin, yan yung stand ng palasyo o ng Malacanang o ng presidente o ng Office of the Press Communications, Presidential Communications Office. Anyway, ito si Yusek Claire Castro. Natutuwa tayo kasi buhay ang Malacanang dahil sa kanya eh. Nakikipagbardagulan, nakikipagsagutan talaga siya. Dati wala niyan. Lalo na siguro kung wala diyan si Yusek Claire Castro. Di lalo nang lalo nang grabe makabira itong mga DDS na to, makakabuelo ito ng todo. Sa dami ng mga pinagdadaanan ng Malacanang o ng presidente sa ngayon, malaki ang naitutulong. Yung iba, yung mga karamihan ng mga DDS, ayaw nila, gusto nila, sinisisi nila si Yusek Claire Castro. Sabi ng iba, PBBM, patalsikin mo na yan si Yusek Claire Castro. Yan yung dahilan. Yan yung isa sa mga dahilan bakit mababa ang rating mo. Hindi nagugustuhan ng mga tao ang ginagawa ni Yusek Claire Castro. Sa tingin natin hindi. Malaking tulong si Yusek Claire Castro sa Malacanang.
Kung wala si Yussi Claire Castro, makakabwelo lalo yung mga DDS na yan sa pag-atake sa Pangulo, sa gobyerno. So, si Yussi Claire Castro ang kumakaunter niya. Kaya itong taon na ito, simula pa lang, bumira na kaagad si Yussi Claire Castro kay Sara Duterte. Ha? Tama lang yan. Tama lang yan. Kaya lang, constructive din na criticism kay Yussi Claire Castro. Kado naman sa mga nadadawit na opisyal ng gabinete o ng ehekutibo, yung mga nadadawit na sa mga anomalya, wag mo namang ipagtanggol, Yussi Claire. Wag mong ipagtanggol. Tama na yung sinasabi mo. Narinig na kita nagsabi. Sabi ng presidente, hayaang imbestigahan yung mga officials ng gabinete na nasasangkot sa mga anomalya. O yun, maganda na yun. Pero yung dapat ipakita mo, nagalit ang presidente sa mga ganun. Kung may nadadawit man, lalo yan, si Bunuan, hindi na bumabalik, dapat magalit ang Malacanang doon. Ikaw ang mag-express ng galit noon. Yussi Claire. Siyempre, ang presidente mabait eh. Hindi siya makapag-express ng galit. Ikaw na, total. Pag nagalit ka, galit, yun na rin yung galit ng presidente. Di ba? Anyway, sa ibang topic ko na lang yan i-discuss. Ito namang mga DDS, sobrang kabastusan nitong nakaraang mga araw. Grabe. Itong mga nakaraang araw, sagad ang kabastusan na pinakita ng mga DDS. Dito sa pagkamatay ni Congressman Ako, may video pa itong si Lorraine Badoy. May video pa si Kiko Barsaga. At ang kanilang mga sinasabi, yung galit nila yung galit nila kay Romeo Acop. Grabe. Imagine niyo, pareho sila, si Lorraine Badoy at saka itong si Kiko Barsaga. Pareho sila ang sinasabi nila, corrupt si Romeo Acop. O sa daw, kahit pa naman daw sobrang yaman mo, kahit pa sobrang kapangyarihan mo, kahit marami kang nakurap, hindi mo naman magagamit yan. Ayan, pinarusahan ka sa iyong ginawa. Walang nagamit ang iyong kayamanan. Parang ganun. At saka, ang sinasabi ang sinasabi nila, daw ito? Parang karma na ang nangyari kay Ako. At ito daw katuparan na daw ito nung dasal, yung wish ni Cara David. Grabe talaga yung ginawa ng mga DDS dito kay Congressman Romeo Ako. Hindi na yun makatao at hindi na makapilipino eh. Kasi sa isang pagiging makatao, makapilipino, hindi mo babastusin ang isang ang patay. Hindi mo lalo pa na nasa panahon pa ngayon ng pagdadalamhati, pagluluksa ang kanyang pamilya. Hindi mo na lang mapalampas yan. O palampasin mo, patapusin mo. O after nyan, o di saka ka mag-express ng nararamdaman nyo. Ano na bang nangyari dito sa mga DDS na to? Ngayon naman, ito nga, wala pa naman, itong kay Rimulya, grabe rin. Nagkakalat sila na niras daw sa hospital si Boying Rimulya. Ano daw ito? Nasa ICU. Pagkatapos sabay nagkakalat na sila ngayon. Ayan na, Boying Rimulya. Ano ka na? Ikaw na yata ang isa doon sa katuparan ng dasal, ng wish ni Cara David. Ano ka na? Kasunod ka na kay Akop. Yung mga ganun. Grabe, talagang pag nakita nyo yung mga posts ng mga DDS laban kay Rimulya, dito lang, balita pa lang yan na hospital grabe na, sagad na talaga. Nung magsalita naman na yung kapatid, si SILG Junvic Rimulya, na hindi, naglaro pa nga ng golf kaninang umaga. Ang sabi naman si Ruy Nagwanson yata yon, may kumalat Ruy Nagwanson. Bakit? Ang kalaro mo ba sa golf si Romeo Acop? Grabe, mga kabunyog, mga kababayan, ganun katindi ang ngayon.
Ha? Gano'n katindi ang, mga ano, mga posts, mga comments at ng mga ano, ng mga DDS vloggers, ng mga ano nila, supporters, mga trolls. Ano bang nangyayari sa ano, sa ganyan mga kabunyog, mga kababayan? Ha? Talagang ano, simula ng taon gano'n kaagad yung ano nila, banat, ha? Foul, kumbaga foul 'yan, hindi na puwede 'yan sa atin na mga Pilipino. Sa pagiging makatao, maka-Pilipino, hindi tama. Hmm, kahit naman kaaway mo 'yan sa pulitika, kalaban mo 'yan sa pulitika, kahit naman galit ka sa ginawa niya, sa ano niya, hindi hindi yung ano, tungkol sa kamatayan, hindi. Hindi ano 'yan, nirerespeto din 'yan. Mayroon din tayong limit sa ganyan. Pero dito walang limit-limit ito. Talagang kung maka-atake 'to, grabe, ha? Ito nga, oh, kahit yung nung magsabi nga si Jun Vic Rimulya na, "Hindi, nag-golf pa nga ang kapatid ko." Sabi ni si Guanzon ang sinasabi dun, naka-post dun, eh, Guanzon. So naglaro pala sila, ang kalaro niya pala sa golf si Akop. Grabe, ha? Talagang matindi ano, mga kabunyog, mga kababayan. Bumagsak na talaga ang ano, values ng ating mga kababayan, dahil kay Duterte, ah, grabe. O ito, si Tubi Tiangco, kinumpirma ni Tubi Tiangco na ang sabi ni Tubi Tiangco sa kanyang interview sa kanya ng media, tungkol ito dun sa kontrobersyal na 2 million pesos na Christmas bonus ng mga kongresista. Sabi ni ano, sabi ni Tubi Tiangco, "Matagal na akong kongresista," sabi niya. "Tagal na akong kongresista at kalakaran naman talaga 'yan sa Kongreso. Hindi naman ngayon lang 'yan. Hindi naman ngayon lang 'yan sa administrasyon ni Marcos. Kahit naman noon," sabi niya, matagal na daw siya, ilang beses na, ilang termino na siyang kongresista. Kahit naman noon, daw mga break, tuwing may break, ano ba yung mga importanteng break? Undas break, yung ano, Holy Week na break, sa Semana Santa, at saka itong Christmas break. Mayroon daw lagi 'yan na ano, na nakakatanggap daw ang mga kongresista ng ano, pabaon. Parang okay, magbe-break. Sige, itong pabaon mo sa break. 'Pag undas, mayroong binibigay 'yan. Mga 1.5 million daw 'yan. Regular daw 'yan na ginagawa. Kalakaran na talaga 'yan. Kaya sabi ni Tubi Tiangco, yung sinabing mayroong natanggap na tig 2 million na mga kongresista ngayong December, ay hindi daw malayo yun na totoo yun. Kasi siya daw, nangyari yan sa kanya, natatanggap niya talaga yan tuwing may break. Parang pabaon sa mga kongresista bago magbakasyon. Undas, Semana Santa, at saka Pasko. Kaya sabi ni Tubi Tiangco, yung lumabas na balita ni Libeste na mayroong 2 million na pinamigay sa bawat kongresista ngayong Pasko, malaking ano daw yan, posibilidad na totoo yan. Pero siya daw, hindi daw siya nakatanggap ng 2 million, sabi niya. Ngayon, ako, sinabi ko na rin yan sa vlog ko, eh. 'Di ba? Sinabi ko yan sa vlog ko. Mayroon akong mga kaibigang kongresista. Sabi nila, sabi ko, paano kayo nagsusustain ng ano nyo? Sabi ko, paano kayo nagsusustain ng ang sweldo nyo? Kulang-kulang yan sa ano ninyo, sa bigay sa mga leaders nyo. Sabi ng mga kaibigan kong kongresista, alam mo ano, pre, kapag bakasyon, mayroon sa aming binibigay na pabaon. O di ba na-vlog ko na 'yan nung isang araw. Na-vlog ko 'yan, na kumpirmado 'yon, may binibigay. Pero pabaon 'yon na parang ano, kaya 'pag ikaw speaker, 'pag kayo yung nasa liderato ng kamara, 'pag magbabakasyon, Undas, Semana Santa at saka New Year, kailangan may pabaon ng mga kongresista kasi magbabakasyon sila, dapat may baon. 'yan 'yun. Ngayon, kinumpirma ni Tubi Tiangco. Kinumpirma ni Tubi Tiangco, 'di ba tama ako? Anyway, ano 'yan, kaya lang hindi 'yan inaamin ng mga kongresista. Hindi nila aaminin 'yan na mayroon ngang ganyan. Si Tubi Tiangco inamin. Ha? Oh, um, pero ano talaga 'yan, kumbaga kalakaran na 'yan.
Ang hindi lang natin maintindihan dito sa mga kongresista tulad ni Ridon, ni Ronaldo Pono, si Congressman Alvarez ng Palawan, bakit paiba-iba sila ng mga paliwanag kung ano yung binigay sa kanilang 2 million? Ha? Ang sabi ni ang sabi ni Congressman Alvarez ng Palawan, ano daw 'yon? Ang tawag doon, pangsweldo daw 'yon sa mga staff. Oh, hindi daw 'yun Christmas bonus. Sabi naman ni Congressman Ronaldo Puno, ano 'yon? Talagang binigay sa amin 'yon kasi pag-uwi namin hihingi ng pamasko ang mga leaders namin. Magki-Christmas party ang mga constituents namin. Oh, 'yan yung aming pambigay sa mga leaders at saka sa mga constituents. 'Yan yung pambigay. Oh, may mga activities ngayong Pasko eh. Oh, sabi naman ni Terry Ridon, ang sabi naman ni Terry Ridon, pandagdag yan sa MOOE, maintenance and other operating expenses. Hindi naman yan mapupunta sa wallet namin. Papunta yan dun sa opisina. Gagamitin yan ng opisina sa mga activities ngayong Pasko daw. Bakit iba-iba yung ano? Bakit iba-iba? Doon kay Congressman Jose Alvarez ng Palawan, pangsweldo daw sa mga staff. Dito naman kay Congressman Puno, ano daw 'yan? Panggasto sa mga activities. Oh. Sabi naman ni Ridon, pang ano daw 'yan, sa opisina daw 'yan na pondo. Ha? Hindi daw naman 'yan mapupunta sa wallet ng mga kongresista. Eh mukhang ang ano diyan, ang common naman diyan, ang common diyan, gagamitin nila 'yan sa mga sa mga humihingi ng pamasko sa kanila. O yun, sabihin na lang nila yun. Gano'n na lang ang sabihin nila. Bakit pa iba-iba pa ng mga at saka bakit parang natatakot silang aminin kung ano-ano pang palusot. Aminin na nila na mayroon talaga silang natatanggap na ganyan, lalo ngayong Kapaskuhan. Parang ano ito eh, kung sa tingin nila tama yan, di wag nilang ikahiya, aminin na nila. Ang dami pa kasing pagdi-deny. Ang dami pa kasing denial. Ayan tuloy, nalalagay sila sa alanganin. Lumalabas tuloy na parang guilty sila na mali yung kanilang ginagawa na yan. Kung sa tingin nila tama yan, panindigan nila, tanggapin nila, aminin nila. Ano bang problema? Ano bang sa kanila? Yan kasi, ang nangyari, kalakaran na yan, sabi nga ni Tubi Tiangco, hindi lang inaamin, hindi lang linalabas. Ngayon na mainit ang issue na yan, aminin nyo, idipinsa nyo. Kung sa tingin nyo tama yan, idipinsa nyo, hindi yung paiba-iba yung mga saka kung ano-ano pang mga palusot. Yan yung nagiging problema. Anyway, ang sinasabi ko lang, nang diniscuss ko yan mga kabunyog, mga kababayan, yan din yung lumalabas ngayon. Di ba tama ako? Sabi ko, may natatanggap sila kasi may nakapagkwento na sa akin yan. Tuwing may bakasyon, may break, may baon. May pabaon. Yan, kinumpirma na ni Tubi Tiangco. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyo.